Test. We're live. We're live. Okay, good morning, everyone. Welcome to our Inquiry the Long session today. I am Ate Marinel, and this is my co-host, Ate Nats. Say hi, guys. Hi. Okay, we are from the Philippine Daily Inquirer, and we are excited to take you on a storytelling journey today. We will have fantastic stories full of fun, adventure, and surprises for you. Diba, Ate Nats? Yes, again, hello everyone. I'm also thrilled to meet all of you here today. So aside from these charming kids here, we also like to acknowledge our partner Philippine Airlines who made this event possible, and also our storytellers who will lead our reading sessions later. Yeah. Of course, we also want to acknowledge the presence of parents and guests who joined us here at the Philippine Airlines Museum. I believe this is their first event, public event, and we're so Yes. lucky that we're part of it. Thank you, Philippine Airlines. We would also like to extend a warm welcome to the children and parents who participated in our social media, especially on Facebook. Hi everyone. Hello Kids, po. we can say hi to them. Just look at the Look at camera. camera. Say hi. Ayan. So since our viewers daw. Oh, since we are live today, please use our hashtags, hashtag Sarap Magbasa, and hashtag INQ Read Along to interact with us. Thank you for all joining us here. Yes, thank you so much. But I think we forgot someone, Ate Nats. You know who's also with us today? Our very own Guyito. Yeah, let's all clap our hands for Guyito. We will introduce him to you. There, Guyito is our official mascot. There. Say hi, Guyito. Do you know what kind of an animal he is? He's a carabao. There. He's a Hello, carabao. Tito. And later, hi, Guyito. Later, he will dance for us. He will dance a couple of Beanie songs. Do you know Beanie? Yeah, okay. Oh, high five, Guyito. High five ka sa kanila. There. Oh. Yan. Thank you, Guyito. Ayan. Thank you very much. Thank you very much. Don't worry, kids. Later, Yes. sasayaw sa atin si Guyito. Oo. Magpe-perform Sige, siya. Guyito. And Thank may you, chance Guyito. kayong makapag-picture sa kanya because of our photo of later naman. Okay. Okay. O sige, Guyito, we'll see you later, okay? We will call on Thank another you. important Thank you, person. Thank you, Guyito. Guyito. See you later. Okay. So kids, to fully start our event, can we call on Phoenix to lead our prayer? Phoenix, come here. Come on, Phoenix. You'll lead the prayer, ha? Okay. I'll give you the microphone. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit, amen. Angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here, ever this day be at my side, to life and guard, to rule and guide, amen. Name for the Son, and Holy Spirit, amen. Thank you. Very good naman si Phoenix. So you go back to your seat. Thank you, Phoenix. Again, welcome to our Inquiry the Long session. And to kick off this morning's program, we are pleased to have PAL Representative Attorney Carlo Fernandez, Officer in Charge, Executive Vice President and General Counsel, to deliver his opening remarks. Good morning, sir. Good morning, Attorney. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Who among you have been on an airplane? Wow, almost all of you. You've been on business class. Great, wonderful. So almost all of you. You are an aviation lover. Perfect. I
I would like to welcome all of you to the PAL Museum. I would like to thank our partners in the Inquirer for making this possible. It is a very, very momentous occasion for us because now we just opened our PAL Museum. This is a dream come true for many people in Philippine Airlines. For your parents, your brothers and sisters, this is a very momentous occasion. Now, we are marrying together two of our passions. One is for learning through books, through reading, and the other is for our love for aviation, as you said, and our love for Philippine Airlines, our flag carrier. So again, I would like to welcome all of you. In the future, I will see you as a future cabin crew, and you as a future pilot, and maybe a future mechanic, or maybe a future lawyer of Philippine Airlines. So there's a lot of opportunities for all of you. But what we need you to do is to study and to learn so that in 10, 15, 20 years from now, you will be with Philippine Airlines. You will be flying our aircraft. You will be serving our passengers. And we look forward to that in the future. Meantime, let's turn it back to the Inquirer team. Again, maraming salamat po sa inyong lahat for being here. It's an honor for us. And to the public who are listening to us, we will open the PAL Museum in a few weeks to the public. And we'll make the necessary announcements for all of you to come. We will welcome you to the PAL Museum to celebrate the rich history of Philippine Airlines. Thank you very much and good morning to all of you. Thank you, Attorney Carlo. So thank you for those kind and welcoming. Ate Nats, let's first call on, are you gonna give something to Attorney? Attorney, Si Miss Bianca. we're just Ate gonna Bianca. give a token of appreciation on behalf of the Philippine Daily Inquirer and us, the Inquirer Read Along team. We thank you for your support to the reading of the kids. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. This Yes, is Goyito, our mascot. He's named after the term Guya, meaning baby carabao. Marami pong salamat. I appreciate it. Salamat. Thank you po. Okay, thank you, Attorney. Okay, guys, alam niyo yung cheer na hep hep hooray? Sige, before we start our storytelling session, let's do that para everyone's attentive, okay? Guys, mga kuya and ate, okay, I will say hep hep and then, di ba ganun yun, Ate Nats? Okay, hep hep! Hep hep! Hep hep! Okay, good job, kids. Okay, but before we begin, I would just like to remind you guys, listen. You listen attentively, you participate because like what I told you off cam kanina, the storytellers, after each book reading session, they will ask you questions, and then if you answer correctly, they will give you a prize. Ate Nats will give you the prize stubs. And then after the session, after all the readers, you get your prizes where? At the lobby? Yeah, at the reception. Okay, so you listen, so you will answer correctly and get prizes. Okay, ready? Hep hep! Hep hep! Hep hep! Alright, go. Ate Nats, introduce our first storyteller. So energetic naman. So for our first storyteller, can we call on Bia to introduce him? Hi, Ate Bia. Hello. Okay. Ayan. Go. You read. Kuya Rich is a professional storyteller from Ang Pinoy Storytellers. He has been a part of Inquire Read Along for more than 10 years. He believes that through storytelling, children are not only honing their reading skills but also their listening skills and creative imaginations. Let us all welcome Kuya Rich. Yay! Thank you, Bia.
Alright, maraming salamat. Hello? Kamusta? Okay lang ba kayo? Sige nga, sino dito yung handa na makinig? Parang hindi proud ata. Sige nga, sino dito ang handa na makinig? Pero di ba may upuan tayo? Kailangan gayahin niyo si Kuya Rich kasi uupo siya dito sa gitna. At dapat nakaupo ng tuwid. Parang hindi ata tuwid. Can you sit up straight? Like this? Because how many of you would love to sit right here? Okay. If you do, I'll give you a chance in a few. But before that, meron akong kwento tungkol sa isang magic na silya. Ang pamagat ng kwento ko, para makaupo kayo sa aking magic na silya, basahin nga natin, ang magic silya ni... Can you say that again? Ang magic silya ni... Titoy, tama. Okay, mga bata, kapag tayo magbabasa, makikita natin yung mga larawan dito at kinakailangan gamitin natin ang ating ears. At kinakailangan we use our mata. Very good. Because of that, this story, ito ay ginawa o sinulat ni Russell Molina at ang mga guhit, lahat ng pictures na nandyan, ay gawa ni Marcos Nada. Simulan na natin yung kwento. Kasi maliit lang ang baryo. Tingnan nyo yung baryo namin, no? Kaya siguradong madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si... Sino ang kasama ko? Titoy. Si Titoy. Dito kami nanghuhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. What's tutubi? Can you guess what that is? Oh, termite? It starts with letter D. Firefly? Hindi. Ano yun eh? Alitap-tap yun eh. Sige nga. Very good, dragonfly. Tutubi is dragonfly. At, alam nyo ba, pag dumaan ka, ipapakilala kita kay Titoy. Kailangan ko ng isang batang lalaking uupo sa tabi ko. Pwede ka bang tumabi sa akin? Dito tayo. What's his name? Phoenix. Phoenix, dito ka sa akin. Katabi ko. At tinan natin, ako si Titoy at gagayahin ko siya. Pag dumaan ka, papakilala kita kay Titoy at mabait siya, palabiro at makugulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya. Kala mo, pabo or turkey. At, alam mo ba, meron siyang magic na silya. Oh, pakita natin. Let's sit down first here. Okay, ready, Phoenix? May magic kaming silya. Dapat gagayahin mo si Kuya Rich, ha? Okay, sit down muna tayo. Yan, para yung microphone. Very good. And dito ka sa tabi ni Kuya, if you want. Yeah, can you go here? Okay, dapat ingat lang tayo sa microphone. Okay. Ayan, yung microphone cord. Sige, ayan, very good. Sige, sit down ka. Sit down. Very good. Ayan. Yes, can you sit down like Kuya Rich? Alam nyo kasi, meron kaming magic silya. Pexman, magic silya ito. Meron 2 gulong. Can you show, Phoenix, pakita mo nga, where's the wheels of our chair? Kailangan may wheels yung chair natin. May wheels ba? Does it have wheels? None. We don't have wheels. So, kailangan natin mag-imagine na may wheel siya. Kailangan meron tayong wheels. Can you all do that? Oh, nakuhulaan natin kung ano to. Alam nyo kasi, meron 2 gulong na di mabubutas kahit idaan pa sa batong matalas. Hindi kailangan ng gasolina,
Konting tulak lang at aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang at anggara. Minsan, sasakay lang kaming dalawa sa Magic Silya at bigla kaming naging itong kotse. Are you ready, Phoenix? Can you say vroom vroom with me? Ready, 1, 2, 3. Vroom, vroom. Parang kulang eh. Isa pa nga. Vroom, vroom. Eh di, mas malaki. Vroom, vroom. Wow. Hiyaw na. Naku, ang sasabihin namin, tabi kayo! Tabi kayo! Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. Taas natin kamay natin. 1, 2, 3, go! Wow, ang grabe, ang galing nyo naman. Alam nyo kasi, naku, ito nang, minsan nagiging eroplano ito. Oh, ready? Phoenix, kailangan sabihin mo to. Parang nasa eroplano, ang tunog ay, ready? Pakinggan natin si Phoenix. Ready nga? Tama ba? Tanong natin sa mga tagapal. Parang hindi daw. Phoenix, isa pa daw. Tunog ng eroplano? Tama po ba? Tama. Sabi ng mga tagapal. Ang sarap lumipad. At walang biro, nagiging trend pa ito. At anong tunog ng trend, mga bata? Parang nasira yung trend. Dapat ito, tut, tut. Dapat ganun. Magic talaga. At, alam niyo ba kung saan kami napupunta? Hep, hep, hep. Sana naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay, pagpatakbo na ako sa labas. Diyan lang po, kasama si Titoy. Ang lahi ko namang sagot. San dyan? Mga bata, mahulaan niyo ba kung saan ako pupunta? Sa may moon. Very good. Sa may buwan po, sigaw ni Titoy, mula sa labas, sabay tawa na parang pabo. At di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa Magic Silya ni Titoy, ay kung saan-saan kami nakakarating. Kayo ba nakapunta na kayo sa moon? But do you want to go to the moon? You don't want? If maybe, let's see. In my story, let's see if he can go to other places. Nung isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa Maysapa. At meron pang party. Ano yung party? Nakikita niyo ba yung nasa left? Ano yun? Para silang insects, no? They're like insects. Cockroach? Di. Doon kasi nagko-concert ang mga kuliglig or in English ay, ano kaya yun? Kuliglig. Yung naririnig natin every night, yung may tunog, may music. Can you guess? Yes? What do you call that in English? Very good, crickets. Alam nyo kasi, habang nagtatambol ang mga palaka, rock and roll ang tunog nila. Rock and roll, parang At, naku, parang pala, no? Kahapon naman, kami nagpunta sa kaharian ng mga tilapia. Ano yung tilapia? What's tilapia, kids? Isda, very good. Kumakain ba kayo ng tilapia? Wow, favorite Favorite pala ng mga parents, yung po yung pinapakain. Favorite daw. At dahil dyan, do'y nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng sila ninyo, ang bati ng Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. O ready ka na dun sa next natin pupuntahan. Ano kaya to? Phoenix, anong lugar yan?
What do you call that place with so many trees? Ano kaya yun? The forest. Very good. It's a forest. Maraming na kaming napuntahan ni Titoy. Sakay ng aming magic na silya. Mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat or forest, at sari-saring lugar na kakaiba. At bibilib ka. Pero, parang may iba. Sayang nga at kami lang ang nakakapamasyal. Kami lang ng aking kaibigan. Dito ka lang, Phoenix, ha? Huwag kang alis. Tapos katabi na natin yung friend natin bago. Ayan. Kasi, yung mga ibang bata na nandito ngayon, yung mga ibang bata kasi ayaw makipaglaro sa akin. You don't wanna play with me. Sige nga, would you play with Titoy? Really? Sige, let's continue with the story if you really want to play with Titoy. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumadaan siya. Nahihiya ata. What's nahihiya? Shy. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. At di rin nila rinig ang eroplano at tren. At tanging nakikita lang nila ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang binte. Wala siyang legs. Makakapaglaro ba kayo kay Titoy kahit wala siyang binti? Sige nga, taas ang kamay. Sino dito ang makikipaglaro kay Titoy even though he doesn't have legs? Wow, bakit? Why would you play with Titoy even though he doesn't have legs? Wow, inclusivity. Tama po yan. Because I know I would feel bad. Yes, you would feel bad. Thank you, Phoenix. You would feel bad at feeling ko, ang mga magulang, ano po tinuro natin? Inclusivity. Very good po tayo doon. Pero tama ka doon. What's your name? Can I say? Jigoy. Jigoy Pablo. Can I call you Pablo? Okay. Pablo said inclusivity. Alam niyo ba kung ibig sabihin nun? Oh, okay. Papaliwanag ni Kuya Rich ng sobrang simple. Ang inclusivity ay kahit sino, kahit kulang, at kahit saan ka pagaling, lagi kang pwedeng kasama. Pwede ka maging kaibigan. At, alam nyo kasi, alam naman natin walang binti si Titoy, ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang batang tulad ninyo. Sabi ni nanay sa akin, kaya para makaparoot pa rito, kailangan niya ng wheelchair. O nga pala, ang tawag sa mga upuan na may gulong ay wheelchair, tama. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kaiba sa inyo, di ba? At ang sagot, sabay-sabay natin sabihin na, Phoenix, sabihin natin, tara na, tara na. Ready? 1, 2, 3. Tara na, tara na! Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga kahit walang binti kung saan-saan nakakarating. Balang araw, makakabisita rin ng ibang mga bata kay Haring Plapla. Marinig din nila ang tugtugan sa sapa. At balang araw ay may kita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila at mahanap din nila ang aking nakita. Isang, pwede niyo ba maging kaibigan si Titoy? Tama. Kaya sabay-sabay nga tayo, mukhang kailangan na natin tayong lahat na dito. Sabihin nga natin mga bata, basahin mo nga to, Phoenix. Vroom, vroom. Ready? 1. At malakas yan, mahaba-haba. 1, 2, 3, go. Vroom, vroom, vroom! Ang lakas pala nun. Ang lakas. O, di ganito na lang. O, sasabihin ni Kuya, ready?
One, sabay-sabay. Vroom! Vroom! Oh, dapat hindi maingay na ganun. Oh, dahil doon, mga bata, kung gusto niyo makita si Titoy, tingnan natin kung anong gagawin natin. Let's check. Dumaan ka sa plaza at dito mo kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa tutubi, nakasakay sa magic Silya. Mga bata, kung nakinig kayo mabuti sa aking kwento, upo muna kayo mabuti. Upo tayo, upo tayo. Sige. Kung nakinig tayo, sino dito pala yung nakinig? Taas ang kamay. Sige, si Ate Nats, naka-ready na ba? Okay, ready? Okay. Ang kasunduan natin, let's have an agreement. Kapag bilang ng 3, dapat yung kamay nyo nasa likod at itataas ang kamay kapag sinabi ang go. Okay? Para sa aking first question, magbigay ng isang lugar or one place that Titoy and his friend saw using the magic Silya. Okay? Hands on your back. Dapat behave at quiet tayo. Okay? Hands on your back first. Ready? Ready? Dapat nandito. Ready? Get set. Ready? Get set. Yum, 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 yum. Ready? Get set. What are you waiting for? You're waiting for the word go, diba? Ready? Get set. Ready? Get set. Go. Yun. Okay, let's call on that child over there. There. Yes po. Okay. Sa forest, tama yun. Yes, Ate Nats? Okay, para sa aking pangalawang tanong, if you were Titoy's friend, kung ikaw ang kaibigan ni Titoy, where will you bring him or where will you go with him? Kailangan sabihin, saan kayo pupunta? At bakit kayo pupunta doon, ha? Kaya, kung kayo ang kaibigan ni Titoy, where will you bring him? And why would you bring him there? Right? Kamay sa likod. Ready? Get set. Ready, get set. Go! Wow, okay. Tingnan yung bata naka-red. Go here. Okay, kids, let's listen to Kuya. What's your name first? Aaron, can you come here in front? Okay, Kuya Aaron. All right. Can you face the camera? I would go with him like somewhere we could play. Somewhere you could play. Where would that be? What's a favorite place where you can play? Like a grass field. Wow. You drive, ah? Okay, because of that, you won a prize, Aaron. Aaron, you won a prize, and here's Ate Nats who's gonna give you the prize. Can we all give everybody a big round of applause? All right. Thank you for being so active. But now, we still have another storyteller who's going to share another story that will make you really wonder. This time, let's find out, okay, Ate Nats and Ate JC or Ate Marinel, can you introduce our next speaker? Thank you so much, Kuya Rich. Okay, we've learned so much from Kuya Rich's story. But guys, before we start with another storyteller, okay, please, the kids at the back, please go to your designated spots. Kuya, sit down tayo. We will not start until everyone is ready. Please sit properly, properly po, tayo. so we can Babies. proceed to our second reader. Sit down muna tayo here. Sit. Come on. We sit down first. Sit down po Sit down muna. properly first. Okay. I will do hep again. But everyone has to listen. Please okay, sit we will properly not po start muna.
with our next storyteller until everyone's ready. Okay? We'll do hep hep now. Okay, hep hep. Hep hep. Hep hep. Wow, so loud. Okay, Ate Nats, go introduce our next storyteller. So for our second storyteller, can we call on Ate Bia? No, we're done To, with Ate Bia. Ate Rica. Where's Ate Rica? There. Here, Ate Rica, you hold the microphone. Ate Jasmine, Jasmine Ome. Ate Jasmine is the Miss World Philippines 2024 First Princess. She is also a pilot, event host, and model for commercial and print. She has a project called Bahay na Papel that will help ingenious children to read and write, allowing them to discover life both within and outside of their community. Let's all welcome Ate Jasmine. Guys, clap tayo, clap. Let's clap for Ate Jasmine. Okay? Hi kids! Magandang umaga po! Magandang umaga, good morning! Hello! Ayan, hep hep! Ayan. Ako naman ngayon ang susunod na magkikwento sa inyo at uupo muna ako. Ayan, ready na ba makinig ang lahat? Kasi kailangan nyo makinig kasi mamaya magtatanong ako ng tanong. Kapag nasagot nyo, meron kayong premyo. Okay, so ano kaya yung premyo na gusto nyo? Baka makuha natin ito mamaya, kaya makinig kayo. Ayan, lumalapit na sila dito. Okay? Ang kwento natin ngayon ay The Boy Who Touched Heaven. Ayan. Alam nyo ba yung langit? Alam nyo ba yung ulap? Hello. Ayan. So, nakahawak na ba kayo ng ulap? Ayan. Upo muna kayo. Ayan. So, kung hindi pa kayo nakakahawak ng ulap, sa tingin nyo kaya yung bata dito sa TV natin? Tingnan nyo, upo muna kayo. Ayan. Mahahawakan niya kaya yung ulap? Sinong nagsasabing oo? Mahahawakan niya? Sino nagsasabing hindi? Meron? May nagsasabing hindi niya mahahawakan yung ulap? Okay. Simulan na natin. May isang batang ifugaw noon na ibig hipuin ang langit. Gusto daw niyang hawakan yung ulap. Nais niyang masalat ang ulap. Ang tanong niya, malambot at kulot kaya yon gaya ng bulak? Alam niyo ba yung bulak? What's bulak? Cotton. O, di ba? Cotton. Nabighani siya sa maputing buwan. Iniisip niya kung paano iyon nahubog at kung bakit iyon nakasabit sa kalawakan. Bakit kaya meron tayong buwan? Ayan o, yung moon. Bakit kaya? Para magkaroon ng light sa night. Sa tingin nyo, paano kaya nakataas yung buwan dyan? Sa sun. Sa sun, ayan. Inubos niya ang oras sa pagmamasid sa ulap habang nakahiga sa damuhan. Alam niyo ba yung damuhan? Grass. Inuunat niya ang kamay at nagkukunwaring hinuhuli ang ulap, ngunit parang sadyang napakalayo ng kalangitan. Sa tingin niyo ba malayo yung langit? Malayo, di ba? Sino na nakalipad dito? Di ba? Hindi niyo nakalipad sa eroplano. Malayo, di ba? Upo muna kayo. Philippine Airlines, yes. Okay. Ngayon, kung malayo yon, sinubok ng bata at ibang-ibang paraan upang maabot ang langit. Hinagisan niya ng lubid ang mga bituin. Alam niyo ba yung lubid? Hindi mo alam ang lubid? Tali. Rope. Okay?
Umakyat siya sa mga burol na nililitawan ng araw, umaasang makakasabit siya sa araw habang ito'y pumapanhig. Ayan, umakyat daw siya sa mga burol. Biguman ang lahat ng iyon, hindi sumuko ang bata. So gustong-gusto niya pa rin abutin ang langit. Isang araw, nakarating siya sa isang matarik na bangin. Sa gilid nito ay may mga anahaw. Sabi ng bata, alam ko na! Di ba? Pag may naisip ka, alam ko na. Maaabot ko na ngayon ang langit. Sa tingin niyo, paano kaya niya maabot yung langit? Hindi nag-work yun. Di ba kanina pumunta na siya sa mataas na bundok? Ano? Sa langit. Sa heaven. Gusto niya matouch yung sky. Ngayon, pinitas niya ang mga daon ng hanahaw. So may dahon siya na malalaki. Gumawa siya ng 2 malaking pakpak. Itinali niya ang mga yon sa kanyang mga bisig gamit ang nito at sinuotan ng singkaw ang leeg ng kalabaw. So sinuot niya daw yung anahaw. Nang handa na ang lahat, tinampal niya ang tagiliran ng kalabaw at pinatakbo ang alaga tungo sa bangin habang ikinakampay ang pinakpakan niyang mga bisig. So alam niyo ba yung bangin? Hindi niyo alam ang bangin? Sino may alam ng bangin? Ano? Ha? Hindi, bangin. Bangin. Malalim yun, di ba? Malalim ang bangin. Yung mga may nahuhulog daw sa bangin, sabi niya, mataas yun, mataas na bundok, tapos may bangin. Cliff, ayan. Binilisan niya ang kampay. Ngunit anumang gawin niya, hindi pa rin siya lumipad. So, paano kaya siya sinuot yung nakikita niya, di ba? Yung green dyan, yung berde dyan. Pinapakpak niya. Paano yun? Sino mag-example? Paano niya hinampas? Ayan. Oo. Ginagamit niya yung kamay niya at hindi pa rin siya lumipad. Ang masaklap, patuloy ang pagtulin ng kalabaw. So yung kalabaw daw, mabilis na mabilis pa rin. Mabuti na lamang para sa bata at kanyang kalabaw, sa huling sandali ay may lumitaw na mga unggoy. Ano yung unggoy sa English? Monkey! At hinatak sila palayo sa kapamahakan. Salamat at iniligtas ninyo ako, sabi ng bata. Nais ko lamang lumipad. At inilahad ang pangarap na abutin ang langit. So hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano siya makakalipad. Sabi naman nito, bakit hindi natin akyatin ang pinakamataas na puno? Mungkahi ng mga unggoy. Tapos, sasampa kami sa balikat ng isa't isa hanggang kaya mo nang maabot ang kalangitan. So, yung mga unggoy daw, magdudugtong-dugtong sila, sasampa sila. Sa tingin nyo kaya maaabot na niya yung langit? Hindi pa din. Kaya umakyat sa pinakamatangkad na naga ang mga unggoy at sumampa sa balikat ng bawat isa. Pagkaraan, tinawag nila ang bata na sunod ng umakyat. Ngunit, hindi kasing sanay na mga unggoy ang bata sa pag-akyat. Ano kaya nangyari? Nadulas siya at nahulog. Nahila pababa ang lahat ng unggoy sa kanyang pagbagsak. Hindi pa rin siya nakaakyat. Ngayon, natanaw sila ng banog. Alam niyo ba yung banog? Ano kaya yan? Eagle, isang malaking ibon. At huminto para mag-usisa. Sabi ng banog, anong ginagawa ninyo? Tinangka naming abutin ang langit, sabi ng bata, kasi gusto niya pa rin talagang mahawakan yung langit. Baka makatulong ako, sabi ng banog. May isang nayon malapit dito na ang mga tao'y gumagawa ng higanting hagdan patungo sa langit. So alam niyo ba yung higanting hagdan? May idea ba kayo doon? Higanting hagdan? Stairway to Heaven daw. Vines? Hindi. Stairway to Heaven? Parang K-drama ba yun? Ano yun?
Massive set of stairs. Titignan natin kung ano yun, ha? Mabilis na sinundan ng bata ang banog upang tignan ang higanting hagdan patungo sa kalangitan. So ngayon, ang dami-dami na niya palang ginawa. Pero meron lang palang hagdan. Tignan natin. Nang makarating siya roon, hindi makapaniwala ang bata sa nasaksihan. Dinala siya ng banog pabalik sa kanilang nayon. So nandun lang pala sa bahay niya yung daan papunta sa langit. Naroon lamang pala malapit sa kanya ang hinahanap. Ayan na, nakikita nyo na. Noong unang panahon, inukit ng kanyang mga ninuno ang payo upang magkaroon sila ng palayan. Dati nang alam ng bata ang payo, ngunit ngayon tila nakita niya iyon sa unang pagkakataon. Alam niyo ba yung payo? Tignan natin. Saan na yung next? Titignan natin kung ano yung payo. Ayan, nakikita nyo, yan ang payo. Ano yan? Wala, alam nyo ba yan? Ano yan? Anong tawag? Banawe Rice Terraces. So, sino nakapunta sa ano dito? Sa Banawe Rice Terraces? Wala pa. Nakapunta ka na. Di ba? Malalaki yung hagdan. Bughaw at maaliwalas ang himpapawid. At nang umihip ang hangin, humumpay ang mga palay at kuminang gaya ng araw samantalang namumuo ang ulap sa lambak. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw ng bata ang mga palayang kahawig ng hagdang patungo sa kalangitan. Napuno siya ng galak sa tanawin at nasilayan niya ang kanyang ama na umaani sa payo. Tumakbo ang bata palapit sa ama na magiliw siyang niyakap saka inangat paulap. Iniangat paulap. Ayan. So, nahawakan niya ba yung ulap, yung kalangitan? No. Nahawakan niya yung ulap. What? What? Cotton candy? O, ayun. Sino nagsabi na mahahawakan niya yung kalangitan kanina? Nahawakan naman niya. Kasi kapag pumunta kayo dun sa payo o dun sa rice terraces, yun daw yung malaking hagdan papunta sa langit. Okay. So ngayon, magtatanong na ako, sinong gusto ng papremyo, ng prizes? Okay. Upo muna kayo. Upo muna dapat. Yung tatawagin ko lang na meron ako itatanong, dapat masasagot nyo. Dapat nakaupo, okay? Ano kaya yon? Nakinig ba kayo sa kwento? Okay. Sige. Ito ang tanong. Mamaya, tatanong ko muna. Ano-ano ang ginawang paraan ng bida upang maabot ang langit? So, ano-ano daw? Wait lang. Magsasabi ako, 1, 2, 3. Dapat dun sa 3, nakataas, ha? Baba niyo muna lahat ng kamay. 1, 2, wait lang, wala pa. Ano-ano mga ginawa ng bata para maabot ang langit? Di ba hindi lang yun na isa? Madami yun. 3. 1, 2, 3. Ang dami. Sige. Si ano muna? Umakyat sa Banawe Rice Terraces. Ayun, isa yon. So, tama siya. Ito na. Ito ang prize mo. Ayan. Next. Sige, pwede pa tayong kumuha ng isa. Bawal mo nang sabihin yung sinabi niya, ha? Same question pa rin. Ano-ano mga ginawa? Wait lang. 1, 2, 3, di ba? Okay. 1, 2, 3. Bilis. Ito. Nag-aakyat siya sa rice terraces. Ay! Nasagot na yon. Iba naman. Ano pa? Madami. Okay, upo muna. Upo. Baba mo muna yan. Okay, 1, 2, 3. Sige. What's the first one? Ano, maliban
Linilinis sa. Sige, ano yan? Ano sagot? Ano? Okay, next. O sige, pagbigyan natin. Nakasagot ka na yata eh. Ay, eto siya. O, sige. It's okay. He tried to use a leaf to fly. Okay, tama yon. Gumamit siya ng anahaw. Tinry niya, di ba? Okay, sige. Last na lang. Pagbigyan natin to si Kuya. Ano? Tinry po niyang akyatan ng mga Ayan, ano? ng unggoy po, pero po nahulog siya. Okay, tama din yon. So, winner ka din. Ayan. Okay. Ito, last question na to. Last question na. Dapat naka-ready na kayo. Ano? Wait. Excited to mga to, ha? Ano ang tawag sa inukit ng kanilang mga ninuno upang magkaroon sila ng palayan na may hagdan patungong kalangitan? Okay? Ano ang tawag sa inukit ng kanilang mga ninuno upang magkaroon sila ng palayan na may hagdan patungong langit? Okay. Baba mo na yung kamay. 1, 2, 3. Okay. Paayo po. Payo! Ayan! Congratulations! So, nag-enjoy ba kayo doon? Gusto nyo bang gawin yon? Parang may na-receive akong thumbs down na review, ah. Okay lang yan. Pero at least malalaman nyo, ang ulap talaga, ang texture ng ulap ay hindi bulak. Okay? Titignan nyo yan palagi. Mabababaw lang ang ulap. Hindi siya bulak. Okay? Kung sino man may gusto mag-try, pwede din. Maraming salamat, mga bata. Thank you. Thank you to Ate Jasmine. Oh guys, diba ito si Kids? Guyito? Diba ito si Guyito? Later, yung mabait, the one who follow instructions, makakatanggap nito. So, sit down muna tayo dun sa proper spot. Okay? Kids, Oo. kindly sit properly po Sit muna. down muna on the floor where your Wala spots po are. tayong, uupo muna sa mga chairs in front. So, upo muna po tayo. Sit down muna Di tayo din. mag-start ng last reader natin kapag di kayo nag-sit properly. O, dali. Get ready na to do hep-hep. Sit down muna on the floor, on the Kids, spot. again, sit properly po muna, Babies. mga ate, kuya. Ayan. Sorry, ayan. Okay. Yung mga ates natin from Inquirer and maybe some from Palden can help us with the kids. Oo. O, sit down muna on the floor, baby. Yan. Ganito po talaga pag pag face-to-face ang ating storytelling session. Ayan. Sit down properly na po. Oo, sit down and get ready for hep-hep, ha? Because there's another storyteller. Ready na ba tayo? Parang hindi, may mga nakatayo pa din. Oo, sit down na tayo. Sit down. Again, ready na ba tayo? May nakaupo, may mga nakatayo pa din eh. Oo, sit down na muna tayo. Okay. Sige, mag-hep-hep na tayo. Ready na? Kasi yung last storyteller natin is already here. Okay? O, hep-hep na tayo. Hep-hep! Hep-hep! Last one. Hep-hep! Alright, okay. So we will call Ate Chloe to introduce our last storyteller. Pero upo muna yung others, okay? Go. Go, Chloe. Kuya Ronnie is a recording artist, singer, and actor. He is best known for his 2007 ballad Ngiti. He is also a licensed private pilot and an RV reservist. He also has a project called Ngiti Foundation Inc. that helps children with cleft lip and palate. Let's all welcome Kuya Ronnie. Thank you, Chloe. Kuya Ronnie, come on down. Ayan. Get ready to listen to Kuya Good morning. Ronnie. Magandang umaga mga bata.
Pwede. What? No. Hello. Also an Army Reservist. Okay, bago kong umpisahan ang aking kwento, salamat sa napakagandang introduction. Ako po si Kuya Ronnie at meron muna akong itatanong sa inyo. Sino ba dito ang gustong lumipad? I mean, kahit hindi nakasakay sa aeroplano, gusto lumipad. Kayo? Okay. Kasi alam nyo, meron akong isang kakilala na gusto ding lumipad. At siya ay walang iba kundi si Pachochay. So, umpisahan ko na. Ayun siya, si Pachochay. Yung kulay blue. So, kagaya ni Pachochay, kagaya nyo din na gusto lumipad, ay may pambihirang nilalang na may mga pakpak. So, at siya ay nakatira sa makikintab na planeta sa dulo ng kalawakan. Dalawa, makinig kayo, dalawa, alam niyo ba, dalawa ang pakpak ng bawat isang Pachochay. Bawat isa sa kanila ay nakalilipad, ngunit lahat sila ay nakalilipad lamang hanggang sa ulap ng kanilang planetang berde. Yung parang ikukumpara natin dito sa planet Earth, ang planetang berde, hanggang ulap lang sila. Hindi sila makalagpas ang mga Pachochay kapag lumilipad. Okay. Yak, 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 yak. Yun, ganun yung tunog nila pag kumakampa yung mga pakpak nila. Diba na? Tuwang-tuwa ang mga Pachochay sa paglipad. Yan. Alam nyo ba, mga bata, na gusto-gusto nilang lumipad ng mataas na mataas. Parang ako, pag nagpapalipad ako ng eroplano, gusto kong lumipad ng lumipad pa. Kaso yung eroplano ko kasi maliit. Cessna 152, Cessna 172. Hello. Yun lang, mga 4-seaters lang napapalipad ko pa. Hanggang 3,500 feet lang ako. So, ganun din sila. Gusto din nilang lumipad, pero hanggang doon lang mayroong limit. No? Sino na ba dito nakasakay ng eroplano na ano? Ay, grabe, mga big time pala. Gusto mo din mag-pilot? Sige tawagan mo ako pag ano ka na. 16 years old, pwede ka na mag-umpisa. No? Tell your mom. Ano siya? We have a promo. Pwede yan. Actually, kahit high school, after high school, pwede na mag-umpisa. So, tuwang-tuwa ang mga Pachochay sa pagpapalipad, no? And, alam niyo ba kung bakit ang mga Pachochay gusto nilang lumipad ng mataas? Ng mataas na mataas? Kasi gusto nilang maabot ang pinakamataas na planeta na may 3 singsing. Alright. Na may 3 singsing at puno ng kulay. So, meron silang target na altitude or target na taas para maabot yon, which is ang planeta na may singsing at puno ng kulay. Lipad! Lipad! Sabi ng mga Pachochay. Mataas ang lipad ng mga Pachochay, ngunit hindi pa rin nila maabot ang planetang may 3 singsing at puno ng kulay. Kahit anumang try nila na lumipad ng lumipad, hindi pa rin tumaas. Parang ako, kahit gusto kong maabot sa 10,000 feet, mga bata, hindi ko pa rin mapalipad kasi nga malit aeroplano ko. Kailangan yung mga kagaya nung sa Philippine Airlines, yung mga Airbus, para umabot ng 30,000 feet. Pero hanggang 3,500 lang ang kaya kong ilipad. Ganoon ang buhay ng planetang berde na mga Pachochay, mga bata. Walang naiba at walang katakataka. Hanggang sa isang umaga, nagulat sila. Alam niyo ba kung bakit sila nagulat? Dahil meron silang tropa, meron silang isang kasama na isa lang ang pakpak. Nakikita niyo ba siya? Ayan, no? Meron silang isang na-meet. Kapareho din naman nilang Pachochay, pero isa lang ang pakpak. Di ba parang dito, 2 kamay natin, merong isa na iisa lang ang kamay. Parang ganon, nagulat. Parang ganon. So, pakinggan natin bakit sila nagulat nga. Laking gulat nila, may isang Pachochay na ang pakpak ay iisa. Nagbulungan sila. Bulungan. Di ba yung, bakit ganyan? Bakit ganon? Isa lang ang kanyang pakpak.
tunay na katakataka ang isang pachochay. Kasi nga, dalawa pakpak nila, bigla na lang iisa na lang ang nakita nila. Alam niyo ba kung anong pangalan ng pachochay na yon na iisa lang ang pakpak? Sige, basahin natin. Siya ay sigaw nyo. Sino? Kurukutok. No? Siya ay walang iba kundi si Kurukutok. Tulad ng iba pang pachochay, gustong-gusto din ni Kurukutok lumipad. Pero hindi siya makalipad dahil iisa lang ang kanyang pakpak. Kurukutok! Kurukutok! Sabi nung mga kasama niyang pachochay, pambihira ka talaga, Kurukutok! Dahil iisa lang ang iyong pakpak. So, medyo tinatawanan nila ng konti. No, nagulat sila dahil iisa lang ang pakpak ni Kurukutok. Sinubukan ni Kurukutok na magpaturo sa mga kasamahan niyang pachochay na lumipad. Diba? Parang isa lang ang pakpak niya. Nakakita na ba kayo ng ibon na isa ang pakpak? Isang eroplano, isa lang ang pakpak. Diba? Liliko yun. Nako, magdi-descend tayo, kunin tayo ni Lord. Pag isa lang ang pakpak ng eroplano. Pero wala silang panahon para kay Kurukutok. Gustong-gusto ni Kurukutok magpaturo, lumipad sa mga kasamahan niya pachochay. Pero hindi siya tinutulungan, wala daw silang panahon. Ang bawat isang pachochay ay nasasanay lumipad ng mataas na mataas. Lahat sila, no? Bawat isa nagpa-practice lumipad para maabot nga yung planetang tatlo ang singsing at maraming kulay. Yan, alam niyo ba? Nalungkot si Kurukutok dahil walang tumutulong sa kanya. At ang ginawa niya, sumakay siya ng isang space jeep. Gusto niyo ba sumakay sa space? Sino gusto sumakay? Kasama. Ayaw mo sumakay ng space jeep? Airbus. Sapal. Ha? Ako gusto ko A330. Okay, parang gano'n. Sumakay si Kurukutok ng A330. Pumunta siya sa planeta na kulay dilaw naman. Nagpakalayo siya. Siya ay pumunta sa planetang dilaw. Pakita natin dito. Nasa ba yung planetang dilaw? Okay. Wala, hindi nahagip yung planetang dilaw. Ito yung planetang dilaw. Kung titignan nyo. Mula sa planetang berde, pumunta siya sa planetang dilaw. Alright. At alam nyo ba, nung pumunta o nagland si Kurukutok sa planetang dilaw, alam nyo ba kung anong mga nakita niya? Nakakita din siya ng kagaya din niya na iisa ang mga pakpak. Pare-pareho sila, iisa lang ang pakpak nila. Ang sabi dito, turod ni Kurukutok, iisa lamang ang kanilang mga pakpak. Tuwang-tuwa si Kurukutok. Wow! Iisa lang din ang pakpak nyo? Sabi niya. Oo, sabi naman nila. Tuwang-tuwa sila na makita si Kurukutok. At nagtanong si Kurukutok sa kanila, nakakalipad ba kayo? Alam niyo ba kung anong sagot ng mga na-meet ni Kurukutok dun sa planetang dilaw? Ano? Nakakalipad daw. Tama, yun ang sagot niya. Dahil sa sagot mo, meron kang reward. Alam mo ba kung ano yun? Ito. Yeah, congratulations. Yun ang sagot. Sila ay nakakalipad. Pero, nagulat si Kurukutok na kahit iisa lang ang pakpak nila, ay nakakalipad sila. Itinanong agad ni Kurukutok, yun nga, kung nakakalipad sila at masayang sagot na, oo, nakakalipad kami. Yun ang sagot ng mga nasa planetang dilaw. Nakakalipad ang mga pachochay sa planetang dilaw kahit iisa lamang ang kanilang mga pakpak. Nakakapit sila at sabay-sabay na ikinakampay ang kanilang mga pakpak. So, tignan nyo dito sa picture, bakit sila nakakalipad. Sige, pwede ba ninyong i-describe? Sige, ikaw. Bakit sila nakakalipad? Kahit iisang pakpak? Because they are holding hands po. Yes, very good. Ito, Miss. Bata. Chloe, get your prize.
Okay. Oh. Very good. Dahil naghahawakan sila ng kamay. Sige nga, subukan nga natin maghawak-hawak ng kamay. Sige, Gam, hawakan mo yung kamay nung katabi mo. Yan, di ba? Ano nangyari? Iisa lang ang pakpak nila, pero dahil maghawak-hawak sila ng kamay, sila ay nakalipad. Di ba? Okay. Nakakalipad ng mga pachochay sa planetang Dilao kahit iisa ang kanilang mga pakpak. Nagkapit-kapit sila at sabay-sabay na ikinampay ang kanilang mga pakpak. At sabay sigaw ni Kurukutok, "Nakakalipad na ako! Nakakalipad na ako!" Yun ang sabi ni Kurukutok. Okay, next. Samantalang patuloy yung mga kasama niyang pachochay na dalawa ang pakpak. Patuloy sila nagpa-practice makalipad. Pero hindi sila makalipad yung ng mataas na mataas tong dalawa ang pakpak na to. Dahil sila nagsasarili. Sila lang ang lumilipad. Samantalang sina Kurukutok kasama yung mga mga pachochay na iisa lamang ang pakpak, sama-sama silang lumilipad at lalo silang nakakalipad ng mataas. Okay, next. Pero mga pachochay na iisa lamang ang pakpak at nagsama-sama, bawat dagdag na pakpak at dagdag na taas sa lipad nila. At sa wakas, ang planetang may 3 singsing at maraming kulay ay narating nila. So, tignan nyo dito sa sinasabi ng kwento na bawat dalawa muna. So, tumaas. Tapos naging 3, tumaas lalo. Naging 4 silang magkakahawak na kamay, tumaas ulit. Naging 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanggang dumami ng dumami sila. Habang dumadami sila, lalong tumataas ng tumataas ang kanilang mga altitude o ang pagkataas ng kanilang mga lipad. Ganon kagaling yung strategy nila. At narating nila ang planeta na maraming kulay at maraming singsing. Masayang masaya si Kurukutok dahil kahit iisa lamang kanilang mga pakpak, nagsama-sama sila at kung magsasama-sama sila, tataas din ang lipad nila. Alright, ano pa ba? Next. Yun, wala na. Okay, meron akong tanong sa inyo. Gustuhan ba ninyo itong kwento? Merong nag-no? Alright, okay. Okay, ito, tanong ko. Ilan ang pakpak na kailangan upang makalipad ang isang pachochay o ang isang bagay? Nga, ikaw? 2. 2, okay, very good. Yan. Okay, ikalawang tanong. Sige, pabilisan to ha. Magbigay ng halimbawa na gumagamit ng 2 pakpak para lumipad. Hindi, magtaas ang kamay. Taas ang kamay. Ikaw. Ibon. Ibon. Okay, very good, diba? Ano pa? Aeroplano. Aeroplano! Yan, ang galing. Mahusay. Ano pa? Helicopter. Kuya Ronnie, you give Walang them pakpak the stubs. ng helicopter. Para stubs. Ay, ito pala, sticker. May price kayo, papalitan nyo yung stubs doon, ha? Oh, ito pala. Sorry. Palitan ko na ng sticker yung flat tops. Sige, okay. May flat tops kasi doon sa kinuha ko. Okay. Nakuha ka ng flat Ano tops, pang Kuya halimbawa na pwede lumipad? Pero good idea din naman yun. Lumilipad din naman ng helicopter. Pero propeller, ano siya? Roto. Eagle. Eagle! Okay, although pwede na din. Ibon din naman yun. Pero very good, very good. UFO. UFO? Wala. Hindi ko alam, pero... Hindi ko alam paano ito. Wala, hindi pa kasi... Hindi yun. Ha? UFM. UFM? Sagot mo na. Phoenix bird. Wow, Pwede na. Sige, very good. Ang galing. Okay. Ano pa kaya yung minsan... Anong tawag doon sa minsan na... nangangagat, tapos sumisip-sip ng dugo? Ano? Hawk. Hawk? Hindi. Hindi, pero pwede na din. Lumilipad din naman yun. Okay, last na lang. Anong tawag sa mga
Example lang naman yon, yung mga insekto na, ayun na, nabanggit ko na. Langaw. Langaw. Okay, very good. Okay. Okay, sino-sino na ba, kanina nabanggit ninyo, nakasakay na kayo ng eroplano. Ano ang pakiramdam kapag nasa itaas ng eroplano? Ano pakiramdam? It feels a lot of pressure and it's also pretty loud, which makes your ears kind of like there's some air in your ears. You can only get it out by yawning. Yes, because of the air pressure. Diba? Okay, very good. Wala na akong sticker kaya flat tops na lang. Okay. Alright. Ito na, final question. Ano ang magandang asal o moral story ng kwento na kailangan ng bawat isa para makamit natin ang ating mga pangarap? Teamwork. Teamwork. Wow, ang galing. Very good. Ano pa? Be determined. Be determined. Be determined. Okay. Bayanihan. Bayanihan. Yan. Maraming salamat. Okay. At hanggang doon na lang magtatapos ang kwento natin tungkol sa ang pachochay na iisa ang pakpak. Maraming salamat. Thank you. God bless you. Hello. Test. Thank you, Kuya Ronnie. Good. Okay. I'll just go to the stage. Ayan. Thank you, Kuya Ronnie. Kuya Ronnie, you stay kasi tatawagin din natin yung iba pa nating mga storytellers. Kuya Rich and Ate Jasmine and representatives from, guys, we need space here. So, kasi may aakyat po ng mga important people. So, batapakan po tayo. So, go down from the stage. Yes, oo. Stand up, lahat daw stand up. Kuya Rich, microphone. Say stand up first, and then you need to listen to Kuya Rich, and then Okay. everybody should be out of the stage first. Yan, out of the stage. Do you want to have your pictures taken? No? Sige ito, would you like to be seen in social media, in the newspaper? There are some who are saying yes. So let's have an agreement. Let's have an agreement. Look at Kuya Rich. And at the count of 3, let's all sit down very quietly. Okay? Is this yours? 1, 2, 3. You want that? It's okay. Ayan. Sit down. Sit down. Oh, sit on down. your bottoms. Sit on your bottoms. Sit down. Sit down. It's okay. And sit up straight. Sit up straight. Hands on your side. Have big open eyes. And have big open ears. Okay? And let's listen to Ate Marinelle, who's about to say something before we all end the session. Okay? Oh, let's quiet. Yes. All right. Good job, Kuya Rich. Galing mo, Kuya Rich. Ayun, okay. So, natapos na yung adventure natin with Titoy, sorry. And Ifugao Boy and Kurukutuk. And now, I hope you've enjoyed all the 3 stories. So, we will call on the representatives of PAL to have a photo op with our storytellers here. Ma'am, Miss Anne, go up the stage po. Thank you. Sit down first, kid. We will call on Guyito in a bit. Miss Charmaine, you want to go up the stage? Sir. Okay. Baby. Ayan. Okay, Guyito will dance for us in a bit. Let's just wait for a while for the photo op. Okay. Mga kids,
Do you see Kuya Eugene there? He's the photographer. We will all face him. Oo, dito tayo harap. Dito tayo harap kay Kuya Eugene. Okay, turn around. Okay. Kuya Rich, baka gusto mong mag-microphone. Ayun sa behind you. Behind you. So, okay, kids. So, let's all look at Kuya. So, big eyes, but with a big smile. All right? Okay. All right. All right. Smile, guys. Look at Kuya Eugene. Finger hearts. Finger hearts daw tayo. Can we do all the finger hearts? Finger hearts. Zach, no. Thank you so Thank you. much. Be careful po going down. Dito. Oh, eto na. Oo. Not y- Do you want to see Goyito dance Beanie songs? You don't want? Last na lang to. Last na lang, guys. Okay. Look, Goyito is there. You can hug him and... Ayan. Sit down again muna. Sit down. Oops, sorry. Okay, okay. Ayan. Goyito will give us a dance number. You can dance with him if you like, but not on the stage because that's dangerous. O, baba na tayo. Goyito will dance. Hello, kids! Can we Oo. sit down again? Sit down po! So that There. Goyito can dance na. You know Beanie po? Do you want to see Goyito dance a Beanie song? No. Can The we boys sit don't like- first? Oh, sit ba't down walang na, sit yes? Can we sit first? Louder! Okay, sit properly po muna tayo so that Goyito can start dancing. Take it away, Goyito.
Okay, thank you. Thank you very much, Guyito. Later on, you can take a picture kasama si Guyito. But before we end our program, kids, again, please sit down. Sit down po ulit tayo. Sit down, sit down, sit down, sit down. Because we're about to end our program. Pero bago ang lahat, can we call on Miss Bianca on behalf of the Inquirer for the closing remarks? Thanks, Nat. So, maraming salamat, kids, ha? Maraming salamat. And sa uulitin, Ian of PAL, maraming salamat for your partnership. And then we can all dance with Guyito, mga 5 minutes. Okay? Okay ba sa inyo yun? Maraming salamat. And thank you for spreading the love for reading, Philippine Airlines. Thank you, Philippine Airlines. Thank you, kids. Thank you, kids. Bye. Let's Say all say bye. bye-bye. Say Bye. There in the camera. Look at the camera. Bye.